Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, just in balita, breaking news sa PBBM, walang alam. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe at bago ka pa lang dito sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Claire Castro. Ito pong pinakabagong statement, no, press ko na ni Claire Castro. Nako mga kababayan, biruin mo. Yung baha, yung tubig baha, ay may batas pala. Ito pakinggan po natin si Claire Castro mga kababayan, okay? Kunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Hindi po niya Yan po mga kababayan ang statement ni Vice President Sara Duterte, okay? batid ang batas na ito. Ano? Hindi po ito bago. Meron na po itong batas, Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. Anong nangyari, Castro? Bakit napunta tayo sa rainwater system? Ibig mo bang sabihin, pag bumabaha dyan sa kung saan dito sa Pilipinas ay kailangan ipunin ng mga taong bayan ang tubig baha, ang tubig ulan? Ganun ba, Castro? Para hindi bumaha? Ayan bang gusto mong i-justify dito? Kasi hindi ko nakikita. Yung relevant ng sinasabi po ni Castro, doon po sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ibig lang pong sabihin nun mga kaubayan, ay hindi po nagtatrabaho ng maayos, no? Ang gobyernong ito, kaya i-deliver nyo na yung tubig baha papunta sa kanila para inumin. It is parang expression yan eh. Kung hindi man yung expression, may tawag dyan mga kaubayan, di ba? Yung, anyway, ano yan eh, parang kakaiba po yung kahulugan niya dun sa sinasabi, di ba? Itong si Castro, literally, ganun pang pag-absorb ni Castro ng mga sinasabi, ng mga statement ng mga kalaban sa politika. Kung ano yung sinabi, yun talagang ang i-absorb ni Castro. Kaya ito, naglabas ng batas si Castro, mga kaubayan, na ang tubig, ulan, lalo na kapag baha, ay dapat ipunin. Nasa batas daw yan mga kababayan, okay? At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Ipunin Kitid talaga ng ano. Or di ba talaga ito si Castro mga kababayan? O nagbabalat kayo lang? Tao ba ito si Castro or nagbabalat kayo? Baka diwata ito Diwata ng kabubuhan yata ito si Castro mga kababayan. Anyway, kayo na nga lang ang umintindi dito kay Castro. May stress lang tayo pag pinagpatuloy po natin ito. Mga kababayan, ito. Pasadahan din po natin ito. 7,500, eto, nadagdagan po ng 200, yung flood control. Sabi po dito sa balita mula po sa News 5, 5,700 flood management projects tinatapos pa. Kaya pala binaha. Nasaan na yung, biruin mo mga kababayan 5,700, yung sinabi po ng last zona is 5,500. Di bale, nadagdagan po ng 200 projects. Kung hindi pa tapos yan mga kababayan, saan napunta? Saan napunta yung mga budget dyan?
Ha? Baka naman na nasa tamang bulsa na. Kaya hindi na matatapos yung mga 5,700 flood management project na yan. Ha? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang balitang ito. Sabi po dito sa bilyonaryo, President Ferdinand R. Marcos Jr. returned to Manila on Wednesday evening with over 21 billion in investment. Wow. Pero, pledges mga kababayan, and renewed security commitment following a 3-day official visit to the United States, mga karbyo natin. So, ayun, mga kababayan, $21 billion in investment, pero pangako lang, okay? O, nandito na naman tayo sa mga pledges na ito. Ha? Magkano ba ang yung percentage ng mga investment pledges na nakuha ni President Bongbong Marcos Jr. na talagang tinutuo yung mga pledges nila. Sana meron tayong data ganyan, no, mga kababayan. Makakuha tayo ng data sa lahat ng nag-pledge, no? Lahat ng nag-pledge, mga pledges, no, investment pledges ng iba't ibang country na pinupuntahan ni President Bongbong Marcos Jr. with, no, with the money of the taxpayers, kasi hindi naman yan libre no? May bayad yan, no, mga kababayan. At I think bilyones din ang ginagastos nila sa pag-travel na yan, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon ang tanong, mga karibyo natin, para makumpara talaga natin yung may tawag diyan no? Yung kung ilan yung talagang tumupad sa kanilang mga pangako sa bagay. Ito yan lang po yung masasabi ko sa bagay. Yung presidente nga natin, hindi tinutupad yung kanyang mga pangako. And we are expecting the other countries to, no, matuparin nila yung kanilang mga pledges. So, wag na lang. Hindi yata kaya. No? Hindi yata kakayanin, mga kababayan. Alright, hanggang pledges lang siguro talaga ang maibibigay ng mga world leaders dito kay President Bongbong Marcos Jr. Siyempre, diba? Mag-aalangan kung ako ang world leaders. Kung ako yung po yung world leader, no? Mag-aalangan din ako. Bakit? Baka kurapin lang nito Diba? Yun ang iisipin ko, baka kurapin lang ng gobyerno niya. Kung hindi man siya, yung gobyerno niya, ang magkukurap. Di wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. So, good luck sa $21 billion na investment pledges. Yan na yan. Sana matupad. Hopefully. Alright, eto pa mga kabayan, balita po mula sa News 5. Ito naman talaga. Parang, ito ang dating dito sa mga statement ni President Bongbong Marcos Jr. Pagdating po dito, dito, babasahin ko mamaya. Okay? Parang, ang mangyayari sa atin ay parang yung sa yung mga nangyayaring gera po doon sa sa ibang bansa na may kinalaman din ang US, di ba? Ito po ang statement ni President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Are we not already a target for China? I think that what we have to be thinking about is protecting the Philippines. Di ba? Yan, mga kababayan. Kasi ito nga po, mga karibyo natin, yung paglalagay po ng United States of America dito po sa Pilipinas ng ammunition hub. Diba? So, yan po ang yan ang problema natin ngayon. Yung statement na ito ni President Bongbong Marcos Jr., mga karibyo natin, maihahalin tulad natin sa isang tao na may dalang baril, di ba? Kasi pag ikaw ay madadala at hindi ka disiplinado, may dala-dala kang baril, kaunting init lang ng ulo mo ay pwede mong, di ba, rat-ratin. That's what I'm thinking about, mga karibinito. Dito po sa ammunition hub na ito. Kasi nga magiging mayabang na ang Pilipinas kapag meron po tayong ammunition hub dito. Because we are relying on it, mga kababayan. Natutulong sila sa atin. Di ba? Para ka talagang magyayabang ka ng magyayabang. Di ba?
tulad po ng nakikita natin ngayon, sa gobyerno natin ngayon. Diba? Mayabang, puro lang salita naman pala. Diba? Wala namang nagagawa. Sabi nga dito sa nag-comment dito sa post na ito ng News 5, sabi po, baha nga lang, hindi nyo pa nasusolusyonan. Gera pa kaya? Tama naman, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga bayan. At eto, President Bongbong Marcos Jr. nilinaw na hindi siya ang nagdesisyon sa 1% bawas taripa na ipinagkaloob ng Amerika sa Pilipinas. Ha? Eto lang ang presidente na hindi nagdidesisyon para sa ating bansa. Diba? You have take responsible. No? You have to be responsible. Take accountability. Kung ano man ang maging desisyon, kahit hindi ikaw, because you are the president. Diba? Kahit hindi ikaw ang nagdesisyon yan, because you are the president, take accountability. Diba? Maging responsable ka sa kung ano man pagdedesisyon ng gobyerno mo, ng administrasyon mo. Diba? Kung hindi ikaw pala ang nagdesisyon, at ayaw mong aminin, at ayaw mong sabihin sa sarili mo na, okay, this is our decision. Diba? Wag na kayo magpresidente. Yung nagdesisyon, ang gawing natin presidente. Sino ba yung nagdesisyon? Hindi mo kasi pinangalanan eh. Nakakainit din ng ulo to mga kaubayan. Kaya nga nalagay natin sa thumbnail natin, no? Breaking news, PBBM walang alam, no? Hindi niya pala alam kung ano yung nangyayari dyan. But he is the president. Supposed to be everything na nangyayari sa ating bansa ay alam niya. Kasi isang pirma niya lang mga kababayan, pwede tayong matunaw. You know what I mean, ha? Pwede tayong isang pirma niya lang tapos hindi niya binasa yung mga pinirmahan niya doon. Ang nakalagay pala doon pasasabugin namin ang Pilipinas. Tapos pumirma ka lang, okay. That is only an example, ha? Example lang yan mga kaubayan. Ina-example ko lang yan dahil hindi po alam ng ating presidente, ha? Kung sino ang nagdesisyon dyan sa 19% sa atin, 0% sa Amerika. Nabawasan lang ng 1%. Diba? Nakakagigil mga kababayan kasi mismong presidente natin hindi nagtitake ng accountability for whatever his administration did. Naku po. Naaalala ko lang, pasensya na, gusto ko lang i-share. Because there is a man na nandun ngayon sa ibang bansa. Dinetain mga kababayan dahil sa accountability and responsibility being a president of our country. Diba? Tapos eto may presidente tayo na hindi marunong mag-take ng accountability at responsibilidad. Ayaw umamin na sila ang nagdesisyon yan. Ikaw ang nagdesisyon yan. Ikaw ang presidente. Sino man ang nagdesisyon yan, ikaw pa rin ang nagdesisyon yan. Ikaw ang presidente. Diba? Nakakalungkot lang mga kababayan. No? Kasi kung sino pa yung taong responsable at may accountability sa sarili, siya patuloy itong nandoon. Dinitain dahil sa mga hinayutak ng mga trahidor sa ating bayan. Okay? Medyo tayo medyo nadadala tayo mga kababayan. Okay. Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po muna natin to mga ka-review natin. Dahil eto, hanga po ako dito sa Thailand. Eto po, Julapun, Thailand won't agree to US zero tariff on agricultural products. Diba? Kung nagawa nga ng Thailand na tumuligsa dito kay President Trump, bakit hindi nagawa ng Pilipinas? Siguro kung nung nag-uusap si President Trump at si PBBM, ay oo lang ng oo itong si President Bongbong Marcos Jr. Posible ba ganun ang nangyari? Oo lang ng oo. Yes, sir. Yes, Mr. President. Yes, sir. Yes, Mr. President. Ganun lang. Ay, nako. Sabi pa nga doon many of his representatives, di ba? Sa dami niyong pumunta doon, wala man lang nakapag-suggest na, sir, mali siguro yan. Sir, lugi tayo dyan. Di ba?
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, marami po sa ating mga senador ang pumalag dyan sa tariff na yan. No? O, sabi po ni Senator J.V. Ejercito, masyado tayong dihado. Oo nga naman eh. Sabi naman po ni Senator Ping Lacson, worst insult that a host can throw at his guest. Sabi naman po ni Senator Amy Marcos, certainly does not look like a win for the Philippines. Talaga, hindi talaga, kahit 1% walang panalo ang Pilipinas. Diba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito mga kongresista nakipagmatigasan sa korte. Kapal talaga ng mukha itong mga ito. Sige. Naninindigan ang Kamara sa pagsasabi nito sa Korte Suprema na legal at naaayon sa Nako. konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Grabe. Legal at naaayon sa Ayan, loading. legal at naaayon sa Teka lang ayusin lang natin to mga kababayan. Nako. Anyway mga kababayan, total alam naman po natin ang balitang ito na talagang hindi po nagsumiti ng or dinecline po nila yung pag-respond nila dito po sa gustong makuhang impormasyon ng Supreme Court. No? Nakipagmatigasan po ang Kamara, no? Patungkol po dito sa impeachment trial or complaint against Vice President Sara Duterte. Tama po yung sabi kanina, no? Talagang matatapang na ang mga congressman, di ba? Parang akala nila sila na po ang makapangyarihan sa lahat. Biruin mo Supreme Court mga kababayan, tinulig siya at ayaw nilang sagutin yung gustong yung tanong ng Supreme Court. Ay anong ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig ba sabihin nito talagang matigas na konstitusyon ng impeachment proceedings laban kay ng, Vice President Kamara. Sara Duterte. Yan ang tugon ng House of Representatives sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment. Ops. Teka muna ha. Ayan Alam nyo yung So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa kanilang mga kalokohan na naman ito? Matapang sila parang pader sila ang pader ngayon. Sa administrasyong ito, Kamara po ang pinaka-pader ng administrasyong ito. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment mo na lang at maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.